alam nyo, itong presyo na to, tutusin, makokontrol to ng bansa natin kung gusto ng ating gobyerno. Kaso po, hindi nakokontrol kasi napabayaan po. Very complacent. Kaya sabi ko, dapat si Secretary, he or she, must inform the government, especially the President, Mr. President, posible mag-skyrocket yung presyo ng fuel next week kasi may gera, may tension. Kailangan i-regulate natin yung presyo nito. Tawagan natin lahat ng oil majors, hindi nyo pwedeng tataasin to. You have to maintain prices, kung ano yung prices. Kasi all stock yan eh. Hindi pa pwede na sasabihin mo dahil papalitan mo yung crudo, bibili ka ng panibago. Doble na yung tubo mo. Dito sa all stock may tubo ka na. Sa bagong crudo na parating may tubo ka pa rin. Eh ano to? Pinoloko nyo lang taong bayan. Kaya dapat i-regulate yan ng DOE. Sa gitna nga nitong matinding epekto nga ng oil crisis sa ating bansa, dulot po ng tensyon dyan sa Middle East, Mayor, ano ho ba yung mga adjustment na ginagawa po ng syudad po ninyo? Alam niyo po, sa totoo lang, mayroong binigay order yung ating mahal na Pangulo. Sabi niya, to make it lessen in operation, dapat parang skeletal, we have to work until Friday only. Ganun po sana yun. Ganun sana yun. And ang nangyari, imbes na bumaba yung gastos, mas lumaki yung gastos kasi po, every Thursday, 7 p.m. and every day from Monday to Thursday, 7 p.m. may nagdadala pa ng pagkain yung asawa sa mga nagjo-duty sa City Hall. Mas lumaki yung gastos, kaya I ask permission from the DILG kung pwede ibabalik ko sa normal. I also write letter to the President and DILG asking permission, but as a local chief executive, binalik ko po sa standard kasi hindi naman applicable yun dito sa probinsya, sir. Opo, kumusta yung mga tulong na binibigay po natin? Meron ho bang tulong, ayuda, pinamimigay po ang LGU doon sa mga apektadong mga drivers o na mga kababayan natin dulot nga po nitong oil crisis sa ating bansa? Actually, sir, wala pa kaming ayuda kasi yung inaasahan namin from the national government, bibigyan kami ng ayuda. Kaso wala pong binibigyan yung national government. But from the local government, earlier on, hindi pa nangyari yung crisis, yung kakaputok pa lang ng gera sa Middle East, nagbigay na rin po tayo sa mga tricycle driver natin na gas. Pero hindi pa po lahat. We gave them one sack, pero more or less mga 3,000 ang nakatanggap doon. But we're checking on for the regular tricycle driver, yung mga registered po. So yung mga kolorum, di naman po natin pwede bigyan dahil baka mamaya mababalikan tayo ng COA. But lahat sa mga regular, binigyan po natin yun. So may kulang pa tayo mga 2,000 plus. So bibigay po natin ulit yun. So, paglilinaw lamang, Mayor, kamakailan, di ba, nagpatupad po nitong ang pamahalaan natin ng fuel subsidy para po doon. Meron din cash assistance para sa mga tsuper at operator nga. Diyan ho ba sa Zamboanga? Wala po. Yung national, wala po dito. Hindi po umabot na sa mga city. Pero kinuha na namin yung pangalan nila, pinopiling na po namin sa DSWD kasi DSWD naman yung magbibigay. So yun ang inaasahan natin na magbibigay yung sa DSWD. Kaso hanggang ngayon wala pa naman. So we're waiting until next week kasi Semana Santa rin. So waiting until this week kung magbibigay sila. Pero pag hindi po sila magbibigay by today, Monday, then we call them up again para at least ma-inform po namin sa kanila na kailangan na po ibigay. Kawawa yung mga driver natin dito at saka mga super. Lalo na, kung maalala po ninyo, dyan din nagmula yung isang gasoline boy na nagpaliwanag hinggil nga po dito sa pagtaas ng presyo ng crudo po natin. So far naman sa panig naman po ng LGU, ano po yung mga assistance naman na binibigay po ninyo doon sa mga kababayan po natin dyan sa Zamboanga? So far sa LGU, sir, as of now, sir, naghahanda pa po kami. Kasi last week lang dineklara yung state of calamity.
So, chine-check pa po namin kasi hindi lang naman tayo pwede basta-basta mag-declare ng state of calamity. Babalikan din tayo ng COA. Yun ang problema sa gobyerno, sir. Every movement, babalikan ka ng COA. So, maiipid din si LGU. So, kaya sabi ko sa aming budget officer, tignan mo, pagka pwede tayo magbigay, release tayo sa ating mga mahal na tricycle driver at saka PUJ. So as of now, we're still waiting po. Pag nabutan na po kami na pwede kami magbigay kung ano, we will look for fundings para magbigay po kami. Mayor, kayo ho ba'y sang-ayon doon sa pagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na isuspende yung excise tax sa langis? Actually, sir, if you have to ask me, if ever I'm a congressman, on my side, dapat ibigay sa kanya. Suspend it for a meantime while crisis is ongoing. Kaso medyo matagal, medyo mahina po. Dapat sana yan, nung unang putok pa lang ng gera sa Middle East, ginawa na kagad. May tinatawag tayong contingency plan. So with that excise tax na isususpende po natin, that is very temporary. Dapat may addendum doon na nakalagay while war is ongoing, nandoon yun. But after the war, immediately after the war, we have to go back to normal immediately. Kasi doon po tayo kumikita. Doon kumikita yung bansa natin. Tapos tatanggalin. Malaki mawawala sa ating bansa. Malaki na rin nawawala sa corruption. Alam niyo naman, like flood controls. At marami pang iba. Mawawalan pa tayo ng excise tax. Saan kukuha yung ating bansa? How can we survive? Mangungutang na naman po tayo. Mm. Opo. At doon po sa panig ng mga oil companies, Mayor, marami po dito sa Senado nga patuloy yung iniimbestigahan nga itong mga oil companies na bigla-bigla lang nagtataas ng presyo kahit may stock pa sila na hindi pa saklaw po doon sa krisis nga dito sa hindi pa nagkaroon ng tensyon dyan sa Middle East. Meron na po silang stock, pero doon po sa stock po nila, sila nagpataw ng mataas na presyo din. Dahil ang rason, doon nga, sa krisis sa Middle East. Ano ho bang masasabi po ninyo? Well, alam mo, yung mga oil companies, tinatawagan natin ng mga oil majors na yan, definitely they will take advantage. Kaya nga, sumisigaw ako dito sa Zamboanga. The past 3 weeks ago, binabanatan ko si DOE Secretary. Dapat gumising po kayo. Gumising po kayo at i-regulate yung mga deregulated prices. Most especially if oil is already landed in our country, that is considered paid already, bayad na po yan. Kasi alam niyo po, nung dating OFW pa ako, seaman po ako, kapitan po ako ng barko yung chief mate din ako ng barko. Ako may dala ng mga crew na nagsiship kami dito sa Pilipinas, from Malampaya, from Malaysia, galing din pong Basra, Iraq. Kami na po papasok dito. Yung company na pinagtatrabuhan ko dati. Alam nyo, itong presyo na to, tutusin, makokontrol to ng bansa natin kung gusto ng ating gobyerno. Kaso po, hindi na po control kasi napabayaan po. Very complacent. Kaya sabi ko, dapat si Secretary, he or she, must inform the government, especially the President, Mr. President, posible mag-skyrocket yung presyo ng fuel next week kasi may gera, may tension. Kailangan i-regulate natin yung presyo nito. Tawagan natin lahat ng oil majors, hindi nyo pwedeng tataasin to. You have to maintain prices, kung ano yung prices. Kasi all stock yan Hindi pa pwede na sasabihin mo dahil papalitan mo yung crudo, bibili ka ng panibago. Doble na yung tubo mo. Dito sa all stock may tubo ka na. Sa bagong crudo na parating may tubo ka pa rin. Ano to? Pinoloko nyo lang taong bayan. Kaya dapat i-regulate yan ng DOE. And most especially dito sa Mindanao, I don't know in other parts of Luzon and Visayas, sa Mindanao, it's only Davao who has DOE office. Dito sa region na wala kami miski isang DOE office. Kaya nga tinawagan ko last 2 weeks ako yung DOE. Pina-inspect ko dito sa Zamboanga City. Bago pa man yung sumikat yung tinatawag yung gasoline boy. Sabi ko, you have to inspect kung ano yung presyo ng fuel, kung regulated pa ba ito, deregulated na. Alam niyo po, dumating yung DOE, we call them up by Monday, dumating sila dito, Friday o Thursday evening na po yun. Ano magagawa?
Di ba? After 4 days ka nang dumating, walang opisina. Yun dapat, every region dapat may opisina po sila. Dahil ang nakikita po natin, Mayor, sa halip na tumulong yung mga oil companies na mapababa yung presyo ng kanilang mga produktong petrolyo, ay parang ang mga kababayan po natin, ang mga mananakay, mga motorista yung nagsushoulder ng gastusin. Totoo po yan, totoo po. Niloloko tayo ng mga oil majors na yan. Hindi lang natin babanggitin yung mga pangalan ng company linalo, pero yung mga oil majors, mga malalaking mga pangalan nakikita natin dyan sa billboards na yan. They will take advantage not only in the Philippines, but that includes other countries like Americas. Pero ang nakakatawa dito, alam niyo sir, cost of living in Japan is way far different from Philippines. It's 3 or 4 times more expensive than our country. Pero tingnan niyo yung fuel sa Japan. Yung diesel is only 58 pesos, yung gasoline is only 60 pesos to 61 pesos. It's almost half the price na sa presyo ng Pilipinas. Bakit po ganun? Bakit mahal tayo? Ba't ang mahal natin? Nandiyan naman yung malampaya. Even Ramon Ang is offering, ibenta niya yung petrol sa bayan natin sa Pilipinas. I think it's about time to purchase back or buy back petrol, then operated by the government and take over Malampaya. Kasi may mga oil tayo dyan, may mga crude tayo dyan na pwede nating i-refine at pwede nating gawing produkto para magamit ng taong bayan. And that's the only way to cut yung cut cost na magiging mataas yung presyo ng fuel. Dapat gawin ng Pangulo natin yan at gawin ng mga Kongreso at mga Senador yan, and together with the Secretary, they have the all authority to do that. Crisis to eh. Yan ang pinakailangan. Nabanggit po ninyo ang Pangulo, Mayor, may direkta ho ba siyang kapangyarihan na iutos na pababain, pwedeng pababain itong presyo ng ating mga produktong petrolyo? Pwede po. Pwede. He has to call all those oil majors. No, tawagan niya lahat ng oil majors na yan, mga company na malalaki dyan, yung mga kumikislab dyan sa highways na may mga nagdi-display na company, tawagan niya, kausapin nila sila. O hindi pa pwede, sobrang taas ang presyo nyo. Bakit sa Japan, napakamura? Di ba? Bakit sa Thailand, mura pa rin, 70 lang yung presyo. Bakit dito sa Pilipinas? Japan to Philippines, if you'll navigate, it will take another 4 to 5 days. Can you imagine 4 to 5 days going to Japan, coming from our country? Ibig sabihin, you can save much of that. Bakit mahal pa rin yung fuel natin? Kaya nagtataka po tayo, nakakagulat. Kaya sabi ko nga, dapat bago pumasok yung mga fuel natin, dapat talagang i-check yung mga logbook ng mga barko. Kung saan galing yung barko, kung sa galing ba yan ng Middle East o kung galing lang ba ng Singapore, nag-angkorahe doon for 1 or 2 months para itago yung langis. Kasi gano'n ang ginagawa ng may ibang oil majors. Itatago nila yung langis, they will anchor in a certain place for 1 to 2 months, then kung tumaas yung presyo sa kanila, ibebenta. So kikita sila ng doble. Opo, Mayor. Dapat ganun sa stricto yung gobyerno natin tulad ng Amerika. When your vessel is going in the port of America, tinitignan ng mga Coast Guard, saan galing yung barko mo? Ay, ba't naka-anchorage kayo for 3 months na? Bakit? Ibig sabihin, nag-hoarding kayo ng fuel. So, nahuhuli yung mga barko. Dapat dito ganito rin eh. Kaso hindi ginagawa ng gobyerno natin. Kaya yan ang nangyayari po.